Lalagyan na natin ng pret. Nakabili na ako ng pret. Sinalasalansan ko na yung pret, yung sunod-sunod na size. Kasi lalagyan ko na siya ng pret. Bali, ang gagamitin po ang ko dyan na adhesive ay epoxy. Bali, sinusukat ko lang yung magiging position niya. Pag yung kulang pa yung nilalagari ko na lang para tinitingnan ko kung pantay na yung mismong pret dun sa board. Pag yung pantay na, tapos ginagawa ko niya, iaalisin ko ulit, tapos lalagyan ko muna ng epoxy, tapos saka ko ibabalik. Hindi ko na siya ibaba yung katulad ng pinipress dahil hardwood yung kahoy, baka hindi tinesting ko hindi agad bumaon yung mismong kumakagat dun sa pret, kaya ginamit ko epoxy. Bali, ang pinaglilinis ko lang dyan sa mismong board ng epoxy ay meron akong tubig ditong nakaredy, sinasawsawan ko lang yung kamay ko, tapos yung mga kayat-kayat na part ng sa board ay nililinis ko ng tubig para walang malinis yung pagkakalagay pagka natapos yung pag-install. Bali, lahat ay ganun din ang gagawin ko sa lahat yan hanggang sa matapos. Linis lang ang tubig, epoxy, tapos sa tingin ko mukhang matibay naman yan kasi yung mga napapanood ko hindi naman ganyan ang paglalagay, pero sinubukan ko lang na ganito ang gawin ko. At yung una kong ginawa dati, ang ginamit ko yung super glue. Okay din naman, kaso mas malalaki yung mismong pret nun, kaya nagsakto siya doon sa butas. Ito yung medyo maliit, hindi siya magkasya, kaya ganun ang ginawa ko. Pantay naman yung pinakang board niya, yung surface nung neck, kaya siguro pagpa-flat yan, konti na lang ang adjustment ko. Mga ilan lang yung medyo mas mataas ng konti. Mukhang ganun ang mangyayari. Sana hindi ako mahirapan na mag-adjust dun sa pagpapantay niyan mamaya. Bali, bukas ko na lang yun papantayin kapag matigas na yung pagkakadikit ng epoxy. Bali, ang ginagawa kong pang kayo dun sa gilid, parang maliit dyan na blade para hindi masyadong sumugat dun sa kahoy, para maalis yung pagkukuhan pa lang, pag install pa lang kailangan malinis na para wala na, hindi nalilihahin yung mga na tumigas na epoxy sa kahoy. Kaya ginagamit kong pagkukuhan ng tubig, sinasawsaw ko lang yung kamay ko, yun, nilinis, tapos may basahan agad ako para hindi ko na masyadong i-retouch yung kahoy, yung part ng kahoy, dahil mahirap nang i-retouch yan dahil may pret na, kaya kailangan malinis na bago tumigas. Bali, magdamag yan, kinabukas ay matigas na yan. Yun ay papantayin ko na lang yung gilid niyan bukas para pumantay yung gilid, para wala nang yung masasalat na matalas. Bali, kasunod na nun yung papantayin ko na yung mismong pret. Kailangan pantay na pantay po yan mula doon sa pret 1 hanggang pret 22. Ang gumawa ako nung improvised na plastic na pampantay. Nakita ko dun sa na ganun ang ginagamit para pumantay. Kada tatlong pret
pinapantay. Pagka nagkakaroon ng hindi balanse, babawasan mo na kaagad para pagpantay na yun, tapos yung sunod na tatlo uli. Bali isa-isa siyang utay-utay na sinusundan para pag natapos yun at wala ng carb eh di pantay na. Yan, matigas na po yung yan, yung pinong epoxy niya, kaya yan ang gamit ko po dyan ay yung liha na pinatong ko sa isang piraso ng kahoy na pinantay ko muna bago ko inilagay yung liha. Number 80 ang ginamit ko dyan. Pantanggal lang naman yun ng mga yung excess nung metal dun sa gilid. Tapos yan yung mga ito yung mga part na matataas, binabawasan ko. Tapos yung mga gilid, yung mga matataas na parte ng gilid, ginawa ko na. Nilagyan ko na ng tape yung mismong surface ng kahoy dahil baka madamage pa ng kikil yung ginamit ko dyan sa gilid. Wala akong pangkikil talaga sa gitara, bali ang kikil na yan, ayun lang ang ginamit ko. Pwede rin naman, basta maingat lang sa paggamit. Yan yung plastic na ginagamit ko sa improvise. Bali kada tatlo lagi yan pinapantay ko ang bawat part hanggang sa dulo na para sunod-sunod na siyang kuhan. Maingat lang kung magkikil ng mga gilid kasi kahit na may balot dyan, pag napadiin madadamage din yung gilid ng kahoy. Bali pinapantay ko na, sinasalat ko muna kung nakakasakit pa. Yan. Tinatandaan ko yung parte ng may taas, tapos yun nililiha ko na. Yan. Ganyan po yung pagpapantay ko. Kaya yan na aking pampantay na may iba't ibang angle para dun sa pag makipot na yung tree. Hindi naman sa kabila ko ang gagamitin. Yan na po ang kinalabasan ng aking nilagyan ng bread. Nilagyan ko na rin ng bone. Kulang na lang ay tuna at saka yung sa body naman ay yung pick up. Bali ito po yung napantay ko na at pantay na po yan. Bali meron akong ginawang pampantay. Ito naman tuwid na tuwid yan, pati lahat ng angle. Bali ganito lang yung ginagawa ko para mapantay. Bawat tatlo tinitingnan ko kung may isang umuuga, kumakalog. Pag kumakalog yung pagpantay na yan, ibig sabihin may hindi balanse. Kaya kapag nakakita pa ako ng parte na medyo maumbok ng konti, binabawasan ko para pumantay hanggang dulo yan. Ganyan yung ginagawa ko. Pag yung maliliit na yun, basta tatlo ng tatlo, ayan, hanggang dulo. Tapos kapag masikip na ito, yung isa naman ang aking ginagamit. Yan, ganyan. Dire-diretso na yan hanggang dulo. Tapos pag yung pantay ng lahat, tapos na siya. Ayan pantay na siya hanggang sa dulo. Yun lang po.